ngayon, grabe ang reaksyon ng taong bayan sa napapansing parang si Cheese ay palilibrehin. Kanina, kung napanood nyo, ang topic ko kanina, sabi ni Amy Marcos, pinag-uusap-usapan na daw nila sa kampo nila. Siyempre, yung minorya. Natutunugan na daw nila, nakarating sa kanila, lalo na sa kanya, may source siya eh. Kakasuhan na si Jinggoy, si Revilla at saka si Villanueva January 15. January 15, kakasuhan na. Tungkol dun sa mga anomalya sa flood control, hindi daw kasama si Chis Escudero. Ay nung dinidiscuss ko yung ganyang topic kanina, grabe ang reaksyon sa baba. Grabing nagre-react. Sabi nila, bakit naman si Chis Escudero hindi kasama? Dapat kasama yan si Chis Escudero. Kaya sabi ko, gawin ko ngang separate na topic yan. So ito ngayon ang topic natin. Grabe ang reaksyon ng taong bayan sa napapansing parang si Cheese ay palilibrehin. Hindi, napapansin nyo talaga? Nung isang araw, ang pumunta sa DOJ para mag-submit ng counter affidavit, si Villanueva lang at saka si Revilla. So, wala. Hindi na nababanggit si Cheese Escudero, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi na hindi na nababanggit si Cheese Escudero. Di ba? Nung isang araw, nakitang pumunta doon sa DOJ, nag-submit ng kanilang counter affidavits si Villanueva at saka si Revilla. Tapos ngayon naman, inanunsyo ni Amy Marcos ngayong araw lang na kakasuhan na daw sa January 15 si Revilla, si Jinggoy at saka si Villanueva. So Revilla, Villanueva, Estrada. Wala si Cheese. So, medyo galit ang taong bayan, yung mga netizens na nagre-react kanina sa live ko. Hindi pwede. Bakit hindi kasama si Chis Escudero? Hindi, sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, wag nilang sabihin walang testigo. Wag nilang sabihin walang testigo kay Chis Escudero. Unang-una, binanggit mismo ni Bernardo. Hindi naman sinabi ni Bernardo na hindi niya nakausap si Cheese. Ang sabi niya, ang medyo questionable lang kasi dito mga kabunyog, mga kababayan. Sino ba yung bagman ni Cheese? Yung nagngangalang Maynard Ngo. Si Maynard Ngo. Si Maynard Ngo ay isang negosyante na Filipino-Chinese. Mayroon siyang isang wine bar sa BGC, sa Bonifacio Global City. Mayroon siyang wine bar doon. Sikat na wine bar, pero mga VIPs lang ang pumupunta doon. Mga kabunyog, mga kababayan. Doon sa wine bar na yon, mukhang magkasusyo doon, tambayan yun ni Cheese. Tambayan ni Cheese, yung wine bar na yon, na pag-aari ni Maynard Ngo. Ngayon, itong si Maynard Ngo, dahil ni Cheese, kadikit ni Cheese, doon tumatambay si Cheese. So kung may kakausapin si Cheese, doon niya kinakausap. Pangalawa, itong si Maynard Ngo ay kasusyo ni Heart Evangelista sa isang negosyo tungkol sa beauty, wellness, mga ganun. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung Maynard Ngo. Itong si Maynard Ngo, nabanggit din ito sa libro ni Vic Rodriguez. Mga kabunyog, nabanggit din yan, Maynard Ngo na yan, sa libro ni Vic Rodriguez. Sumulat ng libro si Attorney Vic Rodriguez, kinikwento niya yung pagkapanalo ni PBBM ni Bongbong Marcos sa eleksyon. Siyempre, pinagmamalaki ni Vic Rodriguez, siya daw ay malaki ang naitulong sa panalo ni Bongbong. Sabi niya, nung manalo si PBBM, linagay siyang executive secretary, maraming mga request na malagay sa pwesto. Kumbaga yung mga posisyon ng gobyerno, maraming nagre-request. Tapos may table na present si Vic Rodriguez, ang nakalagay doon, itong mga ito, gustong ma-appoint sa gobyerno sa ganitong posisyon, si ganito, si ganyan. Ang nag-recommend niyan, Maynard Ngo. Ilan yun? Siguro mga 5 yun. Kaya ibig sabihin, ma-influence siya yung Maynard Ngo na yan sa Malacanang. Sa katunayan, ginawa siyang special envoy sa China. Economic
yung economic ano ng Pilipinas sa China, si Maynard Ngo. Dito yan sa administrasyon ni PBBM. Kaya ibig sabihin, itong si Maynard Ngo, nakadikit ni Cheese, ay malakas sa Malacanang. Sino ang koneksyon niya? Si First Lady Lisa Araneta. Sa katunayan, mayroong isang teacher na sumulat sa ICI na imbestigahan din si Lisa Araneta kasi nga ang koneksyon niya kay Maynard Ngo. Si Maynard Ngo naman nakakonek kay Chis Escudero. Si Maynard Ngo ang nakikipag-usap sa mga proyekto ni Chis Escudero. Kumbaga yung detalye ng proyekto, si Maynard Ngo ang nakipag-usap. At si Maynard Ngo ang kausap ni Bernardo, yung dating DPWH Undersecretary na bumaliktad na. So nag-usap si Maynard Ngo sa si Bernardo, sinubmit ni Bernardo kay Maynard Ngo yung listahan ng mga projects. Binigay niya naman ngayon kay Cheese. Si Cheese na ngayon yung nagpasok niyan doon sa mga ano na yan. Kumbaga malinaw kay Cheese yun ng mga projects. At dahil proyekto ni Cheese yun, nagbigay ng kickback si Bernardo. Binigay niya kay Maynard Ngo. 120 million ba yun o 150 million? Pagkatapos, nagkita umano si Bernardo at saka si Cheese doon sa wine bar ni Maynard Ngo. Sinabi daw sa kanya ni Cheese, salamat. Pinasalamatan siya ni Cheese Escudero tungkol doon sa binigay niyang kickback. Kaya paano mo masasabing maabsuelto yung ganyan? Yung ganun kalinaw na kwento ni Bernardo na hindi naman simpleng kwento lang, sinumpa ang salaysay yun. Tapos ngayon palilibrihin? Ay mukhang ang nangyayari dito, di ba malapit si Maynard Ngo kay First Lady Lisa Araneta. Kahit nga si Maynard Ngo, hindi na pinag-uusapan ngayon. Hindi na pinag-uusapan si Maynard Ngo ngayon. Pinag-uusapan pa ba si Maynard Ngo? Di ba hindi na? Kaya ang nangyayari dito, mga kabunyog, mga kawan, mukhang si Cheese Escudero, nakikipag-usap, malamang nakikipag-usap ito sa Malacanang. Kumbaga para sa kanya, palibrihin nyo naman ako. Ano yan? Ang dami ko namang nagawa para sa administrasyon. Kaya ito, mapapansin mo na hindi na siya binabanggit. Hindi na siya binabanggit. Kahit yung kaso niya sa Comelec, wala na rin. Tapos si Cheese tahimik na, hindi na nagsasalita. Alam na. Pero tayong taong bayan, tayo dapat ang magsalita. Huwag nating payagan na makalibre itong si Cheese Escudero kasi napaka-obvious ng kanyang papel. Kung si Jingo Estrada, kung si Joel Villanueva at si Bong Revilla ay makakasuhan, bakit si Cheese hindi? Bakit si Cheese hindi? May malinaw na testigo sa kanya, si Bernardo. May malinaw na mga ebidensya. May ebidensya si Bernardo At saka bakit hindi hindi na iniimbestigahan si Maynard Ngo? 'Di ba? Hindi pwede 'yon. Hindi pwede yan. Kaya lang ito kasing si Maynard Ngo, malakas kay First Lady Lisa Araneta. Kaya 'di ba may lumabas na pictures nung parang ano ba 'yon? Yung may event doon sa business establishment ni Maynard Ngo, bisita si Lisa Araneta. Malamang nakakausap ni Cheese Escudero, ang connection ni Cheese Escudero sa Malacanang, si Lisa Araneta. Naalala nyo nung may event sa Malacanang, New Year ba yun? Nandun yung mga ambassadors. Tapos dumating si Lisa Araneta, kinuha yung wine ni Cheese Escudero, ininuman. Ganun sila ka-close. Si PBBM naman, pag sinabi naman ni Lisa Araneta, siyempre, mag-asawa yan. Alangan naman pinapakiusap ni Lisa Araneta sa asawa niya. Hindi niya mapagbigyan. 'Di ba? Ano lang naman 'yan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung Kaya ito, parang si Romualdez makakaligtas. Wala namang daw ebidensya. Pati ba naman si Cheese papalibre? Ito may ebidensya ito 'Di ba?
Ang ebidensya kay Chis, pareho lang ng mga ebidensya kay Revilla. Sino ba ang mga itinuro ni Bernardo? Di ba si Revilla? Bakit si Chis tinuro din naman ni Bernardo? Wag nilang sabihin hindi naman nakausap ni Bernardo si Chis. Nakausap ni Bernardo si Chis. Nandun yan sa sinumpaang salaysay niya. Di ba? At ang isa pa dyan na malinaw, nung nagbinigay niya na yung kickback ni Chis Escudero, binigay na kay Maynard Ngo parang 120 million to 150 million ba yun? Anong nangyari? Sabi daw ni Chis, okay, thank you. Salamat. Nagpasalamat sa kanya si Chis Escudero. Kaya lang, alam na natin ngayon, siyempre, hindi naman hahayaan ni Chis yan na malaki ang problema niya. Hindi siya gagawa ng move. So, ang ginagawa ni Chis na move dyan, malilibre lang naman siya kung makikiusap siya sa Malacanang. Yun lang naman yun eh. Di ba? Si Saldico, nakiusap yan, hindi pinagbigyan. Di ba? Kaya galit si Saldico. Di ba? Yun ang malinaw doon. Si Saldico, nakiusap yan. Ano naman nyo ako? Ano naman na? Ang dami ko namang magawa sa inyo. Palibrehon nyo naman ako. Ay wala eh, ayaw. Kasi alangan namang walang mapapanagot. Kaya si Saldico, talagang na yan, markado na yan, laglag na talaga yan, sila Diskaya. Itong si Chis Escudero, nakiusap ito. Nakiusap ito. Kaya lang, wag nating hayaan yan mga kabunyog, mga kababayan. Hindi dapat palibrehin yan. Hindi dapat palibrehin yan. Ang linaw-linaw ng mga ang linaw-linaw ng mga ebidensya. Mayroon bang testigo? Yes, si Bernardo. Mayroon bang mga ebidensya? Yes, sabi ni Bernardo. Ilalabas niya yung mga ebidensya niya. Bakit hindi? Bakit hindi kakasuhan si Chis? At bakit yung Maynard Ngo na yon, Maynard Ngo ay nababanggit naman sa yun ang tumanggap ng para kay Chis Escudero, siya yung tumanggap ng pera eh. Kaya lang, ang problema kasi sa Maynard Ngo na yun, malakas sa Malacanang. Yun din yung problema. Kaya nga nagsasabi si Lacson. Sabi ni Lacson, parang nararamdaman ko. Sabi ni Lacson, dismayado ang taong bayan dahil parang selective eh. Oo nga naman. Bakit yung mga nababanggit na may koneksyon sa Malacanang hindi iniimbestigahan? Si Maynard Ngo, si Amina Pangandaman, si Lucas Bersamin. Di ba? Mukhang ang mga malalaglag lang dito si Diskaya, Saldico, Gardiola, Ed Bikyap, Eric Yap, yun, Jinggoy. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya, ito mga kabunyog, mga kababayan? Parang habang tumatagal, yung mga nababanggit sa mga hearings, isa-isa, nakikiusap na. Palibrehin, siyempre, hindi naman yan pagbibigyan ng Malacanang. Kaya lang, parang nakakuha si Chis ng nakakuha ng kakampi eh. Mukhang, ito mga kabunyog, mga kababayan, pag pinalibre si Chis, pinalibre pa si Martin, pinalibre na siyempre yan. Wala naman daw ebidensya eh. Di wala. Wala na yan si Martin. Tapos si Chis Escudero papalibrehin, magagalit ang taong bayan. Magagalit ang taong bayan. Kasi kay Martin Romualdez, wala daw na ebidensya. Wala kasing nagpipresent ng ebidensya kay Martin eh. Ito namang mga DDS, galit na galit kay Martin, hindi naman naglalabas ng ebidensya. Ewan ko. Kaya tama yung sinabi ni Cielo Magno. Sabi ni Cielo Magno, kinasuhan na namin si Sara kasi may ebidensya kami. Kayo naman ng mga DDS, sabi nyo may ebidensya kayo kay Martin, ilabas nyo na, kasuhan nyo na rin. Di ba? Di ba, mga kabunyog? Okay, mga kabunyog, mga kabayan, mabuhay po tayo. Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas.
Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog